Treasure Hunting Weekend mga katiyat. Sa aming puntahan ngayon ay ang lugar ng isa sa ating mga katiyats na magpa-remap, magpa-resurvey ng kanyang area. Ito yung kwento ko last week na merong live pointer sa lugar na ito. Ito yung kwento ng manananggot or itong umakyat para kukuha ng tuba, ng inuming tuba sa itaas ng niyog, manananggot. At mismo noong panahon ng giyera, nakita niya ang mga Hapon na mayroong ibinaon na 2 box lang daw. Hindi gaanong kalakihan kasi ang isang box ay 2 tao ang nagtulong-tulong sa pagdala nito. So hindi gaano siyang malaki. At dito raw sa area na ito ibinaon. Ang kanyang marker ay yung creek. Ang creek ngayon ay tuyo na eh. Tapos yung isang marker niya ay santol. Ang santol ay wala na, natumba na rin dahil sa bagyo. Kaya nang ituro niya ito, 6 na buwan na yata nakaraan nang pumunta diyan yung live pointer, hindi na kasi makakalakad ng eksakto, kaya matanda na nga, nasa 90 years old na. Basta't ito daw na lugar, kaya ang ginawa namin, wala na rin yung santol. So ang creek ay napakahaba naman ito, kaya gamit lang muna kami ng locator, pendulum, dowsing, tsaka electronic locator. At kung saan yung medyo doon malakas ang detection, ay ito yung unang gawin namin. I-script muna namin, i-scriptin yung ibabaw ng lupa kasi ito'y tapunan ng ng mga tao diyan. Dito yata tinatapon yung mga basura, maraming mga diyan, mga garbage, kaya malakas ang mga detection. Yung ginawa namin ay 1 foot, bali 2 dangkal ang tanggalin namin na topsoil. Yung ibabaw ng lupa amin yung tanggalin, i-script. Ito 2x2 ang laki ng script namin. Ito yung na-detect ng ating mga manual locator. At kapag natanggal na yung 1 dangkal na 2 dangkal na lupa, ibig sabihin yung garbage ay nailabas na. Tsaka natin gamitan ng ating detector, itong Nokta Macro Geotech. Merong ID ito, yung sa gilid pinipisil ko, diyan malaman kung precious metal ang nariyan or metal lang. Kaya ito, umpisahan ko na to. Itong detector na ito ay hindi ito swing, kaya nakikita nyo hindi siya motion detector. Ang pagkakaiba ng motion ay yung inaano mo, sinuswipe. Ang motion detector, karamihan yan ay pang lang yan, pang barya, nuggets, at saka mababaw na mga pagkabaon. Kasi swing siya, mabilis siya. Ito naman, kasi entry level ito ng mga penetrating detector, medyo malalim na ang ma-detect niya, ay tutok lang talaga, tutok. Kung saan yung direksyon niya, doon yun. Okay, kaya yan, talagang balik-balikan mo yun. Ulit-ulit, hindi lang isang bisis ang pag-detect. Kasi minsan, matagal niya ma-detect yung dapat ma-detect sa ilalim ng lupa. Okay, ito, gamitin nyo rin ang analysis nyo sa metal detecting. Katulad nito, ayan, bakit ako nag-detect sa ibabaw, sa damuhan. Kinukumpara ko ang reading sa damuhan saka doon sa yung hinukay na. So kung mas malakas ang detection sa damuhan at mababa na dito sa hinukay, ibig sabihin ay mga nalalatang scrap lang yun na nahalo na sa lupa.
Kaya metallic ang malakas ang detection niya. Kasi yung mga rusted metal ay malakas na yan ang tinatawag natin na aura detection. Nagde-detect yan sa mga gamit, sa mga locator. Halimbawa yung napakaraming kalawang, malakas ang detection yan. Kahit sa locator, meron kasing aura yan. Kaya ito, nalalaman ko na sa ibabaw lang yung malakas na detection na portion. Siguro yung hindi pa natanggal yung lupa dito, hindi pa natanggal yung isang ruler na lalim, ay doon yung concentration ng mga itinapon dyan na mga metal. Sabihin natin mga pako, mga dilata, mga gagamitan sa kusina at kung ano-ano pa, mga coins. Kaya ayan, dito nalalaman natin na mas malakas pa yung detection sa ibabaw kaysa dito. Ibig sabihin, superficial lang. Sa ibabaw lang yung na-detect. Hindi, wala na sa ilalim. So, ibig sabihin, walang ibinaon dito. So, ganun talaga. Kasi ang mga locator, nag-detect talaga yan ng ma-detect nila kung anong masagap ng kanilang sensor, ay mag-detect talaga ang mga locator. Kaya hindi lahat ng ma-detect ng locator ay ginto kaagad. Ganyan talaga yan sa treasure hunting. Kaya kahit sabihin nyo na ang locator nyo ay 1 million, ang locator ko ay 50,000 lang, ay pareho lang yan. Sa pag-analyze din yan. Katulad nito, alam natin na wala na sa ilalim ng lupa, ibabaw lang yun. Kaya code of ethics sa mga treasure hunter, katulad nun, merong nahukay natin. So, tabunan natin muli kasi stop na tayo kasi mahina ang detection. Yung malakas na detection nung una ay sa ibabaw lang yun. Mga kinakalawang, mga metal na itapon na hindi makikita sa mata. Kumakalawang na, umalo sa lupa. Kaya malakas ang detection. Kaya hanap tayo ng ibang detection. Tisdig muli tayo kasi wala nang marker na makikita pa dito sa lugar na ito. Pero sigurado ang matanda na dito lang talaga sa lugar na ito yung ibinaon. Mababaw lang yun kasi kasing ano lang daw, lalim ng tangkad ng nagbaon. So ibig sabihin nasa 2 meters lang yun. Hanggang sa muli mga ka-TH, kami ay magbabalik para sa isa na namang test dig dito sa area na ito. Hanggang sa muli, paalam!